Mga palusot, marami tayong palusot, maraming dahilan. Pag tayo inaanyayahan sa isang napakahalagang piging, inaanyayahan tayo ng Panginoon, marami tayong dahilan. Marami tayong excuse. Lahat ng palusot binibigay natin para humindi. Hindi. Pag laging hindi, sa katapusan, anong sagot natin? Hindi pa rin. Kasi alam naman, hindi. Sa huli, oo. Yung maliliit na hindi, no? Kunyari, pulat-puti. Pag pinipili mo lagi yung pula, hindi puti. Pagdating ng panahon, malamang ang pipiliin mo, yung kinasanayan na piliin. Kaya delikado eh. Kung lagi tayong humihindi sa paanyaya sa atin, marami tayong dahilan, delikado pag masanay tayo. Nasanay na tayong hindi nakikita yung paanyaya ng Panginoon. Nasanay na tayo hindi nakikita yung kamay ng Diyos. Nasanay na tayo maging makasirili. Hindi na nagbabalik loob sa Panginoon sa kumpisal. At pag nakumpisal, kadalasan, no, pag may sinabing kasalanan, Father, nagsinungaling ako. Kasi, pinapaliwanag pa, para bang nagpapalusot sa kasalanan. Pag nakukumpisal tayo, hindi naman kailangan i-explain bakit nagkasala. Nagkasala, tapos. No explanation needed. Kasi, kaminsan, humahaba ang kumpisal, sa bawat kasalanan, may explanation. Father, nagnakaw ako kasi lahat may paliwanag. Kaya lumalabas, wala kang kasalanan. Kasi lahat may palusot. Hindi po pwede. Wala naman ganyan eh, no? Sinasabi, pumunta tayo sa kumpisalan, aminin, at, di ba? Wala nang kahit dahilan-dahilan. Kaya, delikado ang maraming dahilan. No? Tayo inayayahan ngayon sa piging na ito, makipagdiwang tayo sa paanyaya ng Panginoon. Napakaraming biyaya na binabaliwala natin. Salamat sa araw na ito, sa paanyaya ng ating patron. No? Sa lahat ng mga santo, naging magandang halimbawa para sa atin. Salamat sa Diyos sa pagkakataon natin ipagdasal ang ating mga yumao. What a beautiful tradition to remember our dearly departed. Lagi natin sinasabi, pag kinalimutan na natin, ano? Ayaw natin alahin yung mga namatay natin, di ba? Patay na, pinapatay natin kasi hindi natin inaalala. Para bang double dead. Patay na, ayoko kita alalahanin. Ipagdasal natin. Kaya nga, the first 8 days of November is a wonderful opportunity para ipagdasal ang mga mahal natin sa buhay na yumao. Babasbasan natin yan. At pagkatapos nito, babasbasan natin yung mga tinapay natin no, ni San Antonio. Nagpapasalamat tayo sa tinapay na binigay ni San Antonio. May tradisyon no, na ginagawa dahil kay San Antonio, dahil sa isang tinapay, no, maraming napakain. At dito sa ating parokya, no, sinimulan to once a month. Tuwing piyesta lang ni San Antonio namimigay ng tinapay, di ba? Tapos, naging tuwing first, di ba? Tuwing first Tuesday of the month. Ngayon, araw-araw tayo nagpapakain ng 200 people, Monday to Saturday. Imagine! Salamat sa mga kapatiran, no? Ng mga deboto ni San Antonio de Padua, nakakapagpakain tayo, no? Sa kusina ni San Antonio ng 200. Hindi madali, no? Pero imagine, no? Imagine, sa tulong ng mga deboto, sa tulong nito, maraming naabot. Kaya hindi lang tinapay ni San Antonio, pagkain talaga ang binibigay sa atin. Naway itong pagkakataon na ito na makapagbahagi, no, makapag-share ay tunay na mag-umapaw dahil sa debosyon natin. Hindi lang debosyon, dahil sa pagmamahal natin sa ating kapwa. So ngayon, magdadasal tayo para basbasan yung mga tinapay na ito at bago matapos yung misa, bababasan naman natin yung mga pangalan ng ating mga mahal na yumao, iinsensuhan natin at ipapagdasal natin at ibabasbasan natin ng banal na tubig para ipalala sa atin ang kahalagahan ng mga mahal natin sa buhay, lalo-lalo na mga kaluluwa na nasa purgatorio na umaasa sa ating panalangin. Salamat sa Diyos.